Episode 361 na po tayo ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes mga kapuso. Sinabi nga ni Lynette na umalis na nga to si RJ. Kasi nga sabi nga ni RJ wag daw pagtulungan si Annalyn. Dagdag pa ni Lynette, hindi raw nila pinagtutulungan tong si Annalyn. Sabi naman nito ni Michael, nakita naman daw niya talaga tong si Carlos na sumuka sa labas. Ngayon sabi naman ni Lynette, sina Doc Linton saka si Michael na ang mismo ang nagsasabi, diba? So dapat talaga siyang paniwalaan na talagang walang kasalanan tong si Carlos. So sa pagkakataon to, nangingialam kasi si Michael, diba? Kasi nga sinasabi niya hindi naman daw talaga invited to si RJ, pero bakit nga naman siya pumunta doon? Tapos sabi naman ni RJ, hindi na dapat siya nangingialam ba? Kasi nga wala na naman talaga siyang diba? Hiwalay na nga naman siya kay Lynette. Pero kung umasta siya, parang pa rin siya, hoping pa rin siya na magkakabali na sila ni Lynette. Kaya nasuntok ni RJ itong si Michael, nakakainis talaga, diba? Itong eksenong to. Tapos hindi naman gumanti si Michael, hinayaan na nga niya yung sitwasyon hanggang sa pinaalis na nga nila itong si RJ, no? Sabi naman ni Carlos, umawat siya, hindi ko talaga kasalanan yun, wala akong ginagawang masama sa tatay mo, Annalyn, no? Pinagtatanggol na naman ni Carlos yung sarili niya. Samantala itong si Moira, binigyan niya ng babala yung mga head of departments na kung sino man ang kumalaban sa kanya hindi na magiging maayos ang posisyon dito sa Apex. Matutulad nga dun sa dalawang dramatic na nurse na yun. So sunod-sunuran sila kay Moira dahil natatakot tong mga bagong department heads, diba? Sabi naman ni Ray, hindi mo na dapat ginawa yun, Moira. Sabi naman ni Moira, di hamak na lang sila, kumbaga parang wala silang bilang sa Apex. Yun ang ibig sabihin ni Moira. Kaya tinuloy-tuloy niya talaga hanggang sa pinagpatuloy na nga nila yung kasiyahan, no? Takot yung mga department heads, ayaw nila mawala ng trabaho. Tapos nung binalaan talaga ni Moira si Ray, diba, na wag na nga sanang gumawa or kumontra pa sa kanya, dahil maski si Ray talagang hawak siya sa liig ni Moira. Samantala, pinaliwanag naman ni Carlos na hindi daw niya talagang intention at hindi totoo yun na pinukpok niya ng bote sa ulo itong si RJ. Diba? Pinaliwanag niya. Sabi naman ni Annalyn, yung ballpen, diba? Diba yung ballpen nga, ebidensya na yun. Sabi naman ni RJ, ito ba anak yung ballpen na to? Ang totoo niyan, ako mismo nagdala doon sa lugar na yun. Dahil nga sumabit yung ballpen, diba, sa may pantalon ni RJ. Sumabit talaga sa pantalon niya. Kaya ngayon, sabi naman ni RJ, totoo hindi ko nakita kung sino yung pumupok sa akin. Kaya naman sabi ni Carlos, maaring nahulog ko. Kasi totoo naman talaga nahulog niya yung ballpen sa loob ng bar, diba? At maaring yung nakakuha niyan, napadaan din doon. Yun yung nagpupok kay RJ. Samantala, itong mga nurse nagpaalam na sa isa't isa. Sabi naman nila, ano ng plano nyo, saan na kayo? Sabi naman ni Nurse Karen, maigi na rin mawala kami sa Apex. Hindi na naman ito ang hospital Sabi naman ni Nurse Eva, sa ngayon hindi pa namin alam kung saan kami lilipat. Samantala itong si Lynette, lumapit nga kay Annalyn. Kinausap niya anak niya, sabi niya, anak, mismong tatay mo na rin na nagsabi na hindi niya alam kung sino ang pumupok sa kanya sa ulo. Kaya wag mo nang pa si Doc Carlos, humingi ka ng tawad sa kanya. Sabi naman ni RJ, sige na anak, humingi ka ng tawad kay Doc Carlos. Nag-sorry naman si Annalyn, ngunit umalis siya agad dahil nga hindi niya na talaga makayanan yung mga nangyayari, at pinaalis na rin to si RJ. Sabi naman ni Carlos, hayaan na lang daw muna si Annalyn, diba? Nagkagano lang naman daw siya dahil nga sa mga nangyayari, dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Samantala dumating na si Doc Luke, medyo nakakalakad na, gawa nga ng therapy, diba?
Bari mo 2 months din siyang nawala, no? Bumisita siya sa Apex dahil nababalitaan niya sunod-sunod ng pagtanggal dito. Kaya nagulat siya. Sabi naman ni na Nurse Evan, okay lang naman daw sila, maigi na raw to kasi naman daw makasama nila si Ma'am Moira na talagang ayaw naman sa kanila. Kaya umiiyak na sila, di ba? Yung dumating si Doc Ray at talagang mamimiss sila. Humingi siya ng sorry dahil wala siyang nagawa bilang director ng ospital. Ngayon sabi naman ni Nurse Karen, wala naman kayong kasalanan, Doc, okay lang. Sabi naman ni Nurse Evan, Doc, matanong lang namin kayo. Diba ho ayaw niyo po kay Ma'am Moira. Ano po bang dahilan niyo bakit kayo nag-stay dito sa Apex? Sabihin na sana ni Doc Ray ang katotohanan pero naalala niya kasi sila ng dalawa dapat ni RJ nakakaalam nun. Sikreto lang nila, diba? Kasi nga meron siyang mission. Pinaymanmanan itong si Moira. Ngayon, bilang umentra tong si Zoe, sabi niya, ano pang hinihintay niyo rito? Ano? Sa tingin niyo ba magpapadespedida pa ang Apex galing sa inyo? Sabi naman ni Nurse Karen at Evan, alam mo Zoe, hindi mo na kailangan kami paalisin dito dahil alis talaga kami dito. Sabi naman ni Doc Ray, Zoe, tama na yan. Ngayon, sabi naman ni Zoe, umalis na nga kayo. Ngayon nakita siya ni Doc Luke nakatingin sa kanya kaya natigil na rin si Zoe, umalis na rin. Samantala, papalabas na nga ng hospital to si Michael at pauwi na nga. Pinigilan siya ni Carlos, tinawag siya, Michael, hindi ko alam ang dahilan mo, bakit mo ko niligtas kanina, ba't ka nagsinungaling sa akin? Sabi naman ni Michael, alam mo naman na ayaw ko dyan sa RJ na yan, sa'yo ko boto, ikaw ang gusto ko makatuluyan ni Lynette, kaya ako gumawa ng dahilan para maisalba ka kanina. Siya nga pala, totoo ba talaga na nagsuka ka lang sa labas? Galing ako dun. Dahil nga nakita mo naman, di ba? Nakalak yung pintuan ng CR kanina. Saka hindi ko magagawa na pupukin ng bote sa ulo si RJ. Sige pare, maraming salamat ha. Ingat ka. Yun, nagkaiwalay na nga sila. Samantala, si Doc Luke pinuntahan si Zoe para kamustahin. Sabi naman ni Zoe, okay lang ako. Ako nga dapat ang magkamusta sa iyo eh. Kamusta ka na? Sabi naman ni Doc Luke, no? Okay naman ako, ito continuous pa rin itong therapy. Nagulat lang talaga ako kasi ang dami talaga mga nawala dito. Sabi naman ni Zoe, kung hindi naman sila worth it, diba? Why not? Saka inalis naman ni Mami yung mga taong hindi suportado sa kanya. Kaya ginawa niya lang yung tama. Diba? So hindi talaga maatim ni Doc Luke na yung mga pinagsasabing to ni Zoe. Talagang gustong-gusto pa ni Zoe yung mga nangyayari. Samantalang hindi lang basta nurse na Nurse Karen sa si Evan, di ba? Mga senior nurse sila. So mahuhusay sila. Samantala si Lynette, pinuntahan na nga si Annalyn at nahuli niya umiiyak ito. Sabi niya, anak, no? Siguro naman naiintindihan mo na ang lahat. May pakiusap ng si nanay sa'yo. Sana itigil mo na lahat ng ito patungkol kay Doc Carlos kasi balang araw manalalapit na ang kasal namin. Magiging tatay mo na rin siya, magiging isang pamilya na tayo. Para sabihin ko sa iyo, anak, masaya kami ni Carlos, wala kaming problema. Kaya lahat ng mga negatibong nakikita mo sa kanya, alisin mo na yun, yun ang pakiusap ko sa iyo. Sabi naman ni Annalyn, no, naiintindihan na po kita, Nay. Kung wala naman na kayong nakikitang kamalian kay Doc Carlos or kaya mali, sino ba naman ako para hindi makita na masaya kayo? Hindi lang naman ang pangarap ko na maging doktor ang nais ko makamtan kundi pangarap ko na makita kayo maging masaya sa taong mamahalin ninyo. Kaya magmula ngayon na hindi ko na kayo pipigilan. So nagpaubaya na si Annalyn, no? At niyakap siya ni Lynette, nagpasalamat siya ng gusto. Samantala, ito naman si RJ, talagang hindi niya malimutan yung ginawa sa kanya ni Carlos. Hindi rin talaga siya nagtitiwala, no, na talagang wala siyang kinalaman sa nangyari kagabi. Sabi naman ni Giselle, maaaring motibo yan ni Carlos, diba? Kasi unang-una pumunta ka doon, pangalawa hindi ka naman invited, pangatlo sinuntok mo pa siya. Maaaring nagsuot siya ng jacket, nag-disguise siya para makapagganti sa'yo. Ang galing talaga nito ni Ma'am Giselle, no, mga kapuso, lagi siyang tamang hinala Sabi naman ni RJ, maaari nga, sabi naman ni Lolo Pepe, wag na muna natin pagpukusan ng pansin yan. Ang pag-isipan natin at ang paghandaan natin ay kung paano natin mabawi ang Apex laban dyan sa
demonyitang asawa mo, sabi niya. Ngayon biglang dumating si Doc Ray Meneses para mag-report. Hinarangan siya ni Giselle, sabi niya, kita mo nga naman ang pumunta dito, isang traitor, sinampal niya na malakas si Doc Ray, lakas sa sampal. Sabi niya, no, pinagkatiwalaan ka ng pamilya namin tapos ito lang ang igaganti mo. Sabi naman ni RJ, ate, wala siyang kasalanan. Wala. Sabi naman ni Doc Ray, no, mag-i-explain muna ako, Giselle. Hindi mo na kailangan pa mag-explain. Hindi, ate. Ako mismo ang nagpa-stay sa kanya sa Apex. What? Oo, para manmanan niya ang mga kinikilos ni Moira. Sabi naman ni Ray, tama si RJ, Giselle. Sa totoo niyan, gusto ko na talaga mag-resign. Alis sana ako, ngunit pinigilan ako ni RJ para manmanan ang mga kinikilos si Moira dahil wala na iba pang mapagkakatiwalaan sa Apex kundi ako lang. Kung meron mang makakuha at magmay-ari na Apex, kayo yun. Kaya lalaban tayo. Magtiwala kayo, mapapasa inyo rin ang Apex. So humingi na sorry si Giselle, sabi niya, no, naintindihan ko na. I'm so sorry, Ray. I'm so sorry, Obeng at Papa. No? So yun, nagkaisa sila. Dahil isa na naman talaga hinahangad nila eh. Ang mapasa kamay ng mga tanyag ang Apex dahil sila naman talaga nagmamay-ari nito. Samantalang itong si Lynette, sinabi niya na kay Carlos na naiintindihan na nga sila ni Annalyn, di ba? Sa pagkakataong ito. At tumingin na nga si Annalyn ng tawad. So hindi na rin siya papakailaman pa kahit kailan dahil nagpaubayan na nga si Annalyn na sila na nga talaga ang gusto niya makatuluyan. So naintindihan naman ito ni Carlos dahil nga si Carlos talaga poker face to eh, no? Doble cara. Pero mo sa harapan ni Lynette, naiintindihan niya si Lynette, pero pag nasa harapan niya si Annalyn, hindi niya ito maintindihan, ginagantihan niya. So ito yung pakatutukan natin bukas mga kapuso ngayong araw ng Sabado. Nakiusap si Nurse Evans at si Nurse Karen kay Annalyn na kung maaari lumipat sila sa East Ridge. Total malakas naman siya kay Doc Carlos. Nakiusap si Annalyn ngunit hindi siya pinagbigyan. Sabi ni Doc Carlos, puno na raw ang slot ng mga nurses. At pinersonal talaga siya sa trabaho. Sabi naman ni Annalyn, dahil po ba ito sa ginawa ko sa inyo, hindi niyo pa ba ako napapatawad? So nagkasagutan sila ditong dalawa. Yan ang mga pakatutukan natin. At syempre, kinukonsensya ni Giselle itong si Lynette, no? Sabi naman ni Giselle, nakakasiguro ka ba, Annalyn? Malapit na kayong ikasal. Kailangan makilala mo ng lubusan ang mapapangasawa mo kasi kapag kinasal na kayo, huli na ang lahat, no? Mababago pa kaya ang isipan ni Lynette o tuloy na siyang lalamunin ng sistema ni Carlos? So yan ang pakatutukan natin mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.